O maraming banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli po kami naririto may lakas at maayos na kalusugan at patulong po sa amin ay pinagkakaloob. Salamat po sa muli sa pagkakataong itong magandang panahon na muli po kami tinatagpo mo sa iyong banal na tahanan. Muli po iniaalin po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming isip, ang aming puso at ang aming mga sarili. Alam namin, Panginoon, na rin ang mga sa gitna namin. Kaya Lord, patapon po sa amin ang banal na Espiritu na siyang magbibigay ng liwanag sa aming isipan upang ang salitang aming pagninilayan, ito po ay bumagos sa puso namin lahat, Panginoon, sa buhay. Samahan niyo po kami. Paspasan niyo po kami lahat ng mga kapatid na rin at mga kapatid namin na wala dito ngayon ang aming mahal sa buhay, sa mga sandaling ito, Panginoon. Alam ko na lahat po kami ang pinagpala. Ito pong aking sakot dalangin na punong-puno ng pasalamat sa pangalan ni Jesus kasama mo ang Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpo sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong mabuting balita ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 5, mga talata 17 hanggang 26. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga Eskrib at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang nagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin pa ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na maipatawad ang mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila at tikip ng takot na nagpuri sa Diyos, "Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay," wika nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin namin, Panginoon, si Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at tayo po ay magsisimula na muli sa ating po pagninilay at pagkulay-kulay sa salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa aking paksa, pagpapagaling sa isang paralitiko, healing a paralytic. At ang tema, di magtatagal, pagliligtas ay darating. Soon deliverance will come. Ang kabuuan po ng ating pagbasa ay pagpapahalaga or appreciation. Maraming mga bagay tayong pinahahalagahan sa ating buhay. Kung ang isang bagay o isang tao ay mahalaga sa atin, ito ba ay gagawan mo ng paraan o marami kang dahilan? Sa pagninilay ko po sa mabuting balita sa verse 18 to 19, ito po yung sinasabi, may dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang pumasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Sa araw na ito, muli na namang tayong ipinaunawa sa atin ng Panginoon kung paano talaga sabi yung makapagpagaling ng isang may karamdaman
natin iinom ng gamot o pwede natin haplasan ng mga plastiyan at iyon ay gagaling na. Niyang doktor, hindi na kayang pagalingin ang isang paralitiko. Ngunit nasasaad ko doon sa aking binasa na gumawa ng paraan ang mga taong nagdala sa kanya. Narinig po natin na sinira nila yung bubong. Kung atin pong, sabi nga kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nilalagyan natin ang buhay sa isip yung mga pangyayari sa ating binabasa. At ating pong nakikita yung karamihan ng tao, yung karamihan
Sabi niya sa akin, hinanap mo yung aking pangalan ng aking tahanan. Sinadya niya po ako upang pasalamatan. Hindi ko po akalain. Nasabi niya, ako kailanman ay hindi mapapapasok sa simbahan. Pumapasok lang ako kapag mag-aanak sa binyag, mag-aanak sa kasal at siguro ang sunod ko ako ay namatay. Ngunit, at hindi rin aksidente lang na ako napadaan doon, ako ay umupo ako galing sa inuman. Ang simbang gabi po sa atin ay alas 4 ng madaling araw. So galing siya sa inuman. Hindi ko alam, para akong paralitiko nung oras na yun. Bigla na lang akong tumigil sa pagkakaupo, hindi na ako nakaibo. At ng mga sinabi mo ay tumago sa aking puso. Ito po yung isang kahanga-hanga na dumating sa buhay ko. Ako ay pasalamatan. Wala akong ginawa. Pinasalamatan ako dahil dito sa salita ng Diyos. Ito po isang kahanga-hangang bagay na nakikita ko at nakikita ninyo. Nakikita natin sa ating buhay. Kaya, sa ating buhay talagang ang salita talaga ng Panginoon. Minsan, may mga tao na katulad ni Sakeo, katulad ng paralitiko, na sinabi ng Panginoon, may mga magsasabi nga ba sa paligid ng mga tao na ang paralitiko ay makakatayo at makakalakad? Ngayon din po yung tao na katulad ng pasalamat sa amin, na sabi nga niya kailangan mo hindi mong pagpas sa simbahan. Pero sinabi niya para daw siya na-paralyze noong oras na yon. At nagkaroon siya ng isang malaking hamon sa puso na ganun pala kapag nakikinig ng salita ng Diyos. So ayon po sa Kawikaan, Kabanata 2, Talata 20. Kaya nga, tahakin mo ang landas na matuwid. Huwag mong hiwalayan hanggang hininga mo ay mapatid. Amen? Kaya focus lang tayo kung anong mahalaga at pinakamahalaga. At iyan ay ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng ating Diyos na buhay. So ito na po yung para sa atin o para sa atin. Ito na yung pinakamahalaga na darating sa buhay ng isang tao. At sabi nga po, ang buhay ay parang isang camera. Pag nakita natin yung photographer, pumupong sila sa mga magagandang bagay. Diba? Nakita natin yung cover nila sa mga calendar o kung saan-saan. Sabi nga dito, because life is like a camera. You focus on what's important, capture the good lives, develop from the negative, and if things don't work out, take another shot. So, ganun yan. Yun ang ginagawa. Kung parang tayong camera, focus, yung maganda, at kung hindi naman nag-work, katulad kapag yun ay dinevelop ng isang photographer at hindi maganda, another shot. So, kayo din po tayo. Talagang kailangan talaga isipin natin hindi lang yung mahalagang bagay sa mundo, kundi yung mahalagang bagay para sa ating Panginoon. Sabi nga ay, huwag natin laging hanapin ang dulot ng mundo. Hanapin natin lagi ang lumikha ng mundo. Amen po. Maraming salamat po at tumayo po tayo na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito na muli nakasama ka namin. Muli po, sinusulit namin sa iyo ang nagdaang linggo. Ang lahat ng aming naranasan, galak, saya, kung ano pa man naranasan namin, Panginoon, sinusulit po namin sa araw na ito. At itinadalangin po naman namin ang darating isang linggo na maging matagumpay po muli kami. Hindi po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid na lagi pong nakikibahagi sa buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. At iligtas po kami sa lahat ng uri ng kasamaan at kapahamakan. Basbasan mo po kami mula
ulaw-ulawang talampakan, Panginoon, maging karapat-dapat po kami na iyong mga anak. At lahat po ito, Panginoon, ang aming sakong dalangin. Sa pangalan ni Jesus, kasama mo ng Espiritu Santo, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan.